6 months Yes, ma'am. from procurement to delivery? Yes po. You said, I think that is unacceptable. Wag mo muna akong sabihan ng 504,000. Tanungin lang kita, yung common sensical, kung ikaw mismo bibili ka, katawag ka ngayon sa Shopee, pabili po ako ng computer, sinabihan ka ng Shopee, okay, sige po, pero i-deliver ko sa'yo 6 months from now. Tatanggapin mo yon? Hindi, Ikaw, ma'am. as an individual? No po, ma'am. Oh, okay. Director, I'm just telling you, and I think all members will agree with me, that your timetable is completely unacceptable. Salamat, Madam Chair. Siguro wag na natin i-congratulate si Sec Sonny mismo, kundi i-congratulate natin ang buong bansa dahil nagkaroon tayo ng bagong pag-asa dito sa pagharap sa ating napakalaking education crisis. Klaro naman po, malaki yung problemang kinakaharap natin. Medyo nangungulela tayo pagdating sa buong mundo, klaro naman po sa PISA rankings. Mahirap po yun sa isang sitwasyon na sinasabi nila the world is flat. Ang mga apo natin, mga anak natin, they have to compete globally. So, may mga kabataan ngayon, ang trabaho nila, virtual assistant. Ibig sabihin, they apply online for a job, ang mga kalaban nila buong mundo. So, kung nangungulela tayo, hirap sila mag-compete. So, yun ang kinakaharap ng ating kalihim buong kagawaran. So, kailangan natin tulungan ang DepEd. So, having said that, big crisis, we cannot waste funds, we cannot waste time. I think those are the two things. So, nakakalungkot na pagdating sa COA report, at pinapakinggan ko ang ibang mga kongs, yun ang isa sa pinaka malaking finding ng COA report in 2023, low utilization. Ibig sabihin, mabagal ang paggastos at may natitirang pondo. So, wasted funds, wasted time. Of course, pag i-compare po natin, halimbawa sa sinasaad ng liquidation reports ng confidential funds na for 3 quarters, na 100% na ginastos for the 3 quarters, totaling 112.5 million, ginastos po ito for the first quarter, Feb 20 to March 30, for the second quarter, April 20 to June 29, and for the third quarter, July 12 to September 29, for a total of 190 days. And if we count the number of days in 3 quarters, that's 273 days. So, 190 over 273, that's 69%. So, if you divide 100% utilized funds by 69% in terms of days, ang score po nun in terms of efficiency is 143%. So, ang efficiency pagdating sa spending ng confidential funds ay 143%. Congratulations po. Pero pagdating naman po sa regular funds, napakabagal po. So, nakasaad po sa COA Report 2023, may natira pa pong 37.7 billion at ang sinabi po ay may delayed, partial, at non-implementation of various programs. And with that, sana COMSEC, pwede po bang ilagay ang slide 11 ni Sec Sonny? Because I want to revisit that slide. Kasi nabanggit nga kanina ni Kong Jinky pagdating sa DCP, yung ating ICT packages, binalikan niya, sinabi niya na ayon sa COA report ay merong 0 accomplishment rate, pero sinagot ng ating USEC. Gusto ko sanang balikan. Yung slide 11 of the presentation, the budget presentation. Yung improving the learning environment and learning resources. Gusto ko lang itong balikan kasi ito po yung listahan ng accomplishments na present ng DepEd.
na naka-indicate is 44,638 ICT packages for delivery. So, kanina po, dinictate ng ating USEC kung ilan na po ang delivered. Tinignan naman po natin, pero hindi pa rin siya nagtatahali to 44,000. Pasensya na po ha. For 2023, the total is 11,013. And then for 2024, it's 5,567. So hindi talaga siya nagtatahali to 44,638. So kasi yun ang tanong ko eh. Kung sinabi ng COA report, as of end 2023, 0 delivered. Parang ang galing naman na umabot tayo ng 44,000 today. Of course, kung yan ay na-achieve ninyo, please explain because we will all clap for you. But based on your report, ang layo po nung 5,567 plus 11,013. So are you trying to say that this 44,638, how far are you counting? Is this including your 2015 It includes procurement? 2022, ma'am. 2022, But your 23, and 2022 24. is only 10,695. So it still doesn't add up to 44,000. Maybe So you must be including those earlier procurements kasi ito po ba yung nire-refer natin na nabubulok doon sa warehouses. So please give us an explanation. Maybe we can ask the same resource person with your permission, Madam Chair. Yes, please, Sec. This is Alam natin na Director hindi Dagan. pa mainit ang inyong upuan. So yung mga datihan na po, please. You are recognized, Director Pisante. Blessed day, Your Honor. Ma'am, yung 44,638 packages, this is a combination of the 2023 package, that's 26,692, plus the 24 package of 17,943. Madam Chair, I would like to manifest that yung binabanggit po ni Yusek ay procured, which is different from delivered. Malaki pong pagkakaiba yun. It's an ocean of a difference. So yun nga po ang sinasabi ng COA. Yung nag-procure po kayo pero hindi delivered. Ang delivery ay equals accomplishment. At yun po yung punto ng COA. So sana po, ito po ang ni-report ninyo, 44,638 as of procured for delivery. Yes. Okay. So, to be delivered. So, pasensya na po, pero yun nga ang point ng COA. Delivery ang pinaka-importante sa lahat. Di ba po? And at the same time, may problema po yung natitenga po siya sa warehousing, di ba? Sorry. So, pag na-deliver siya sa warehouse, problema pa yung from the warehouse to the school. Your Honor, for the fund year starting 2022, 2023, 2024, yung 2023 natin, diretso na po ito sa schools. So wala na pong warehousing sa 2023 fund at 2024 fund. Delivered to schools na po ito. Diretso na po. Yung pong nasa warehouse, yun po yung 2020, 2021. Okay, so how soon will the rest be delivered? As per the contract is 180 days hanggang December po of this year, madideliver na natin tong lahat ng 44,638. How many days? Hanggang 180 days po ang contract nito, ang contract duration. Until December 6 months. 2024, ma'am. 180 divided by 6 months Yes, ma'am. from procurement to delivery? Yes po. You said, I think that is unacceptable. Ma'am, kasi ito, kung napapansin nyo, yan pong 44,638, this equates to 504,000 laptops. Kalahating milyong laptops po ang dinideliver natin ngayon, yung na-procured for delivery. Yes, but will you agree? Okay, wag mo muna akong sabihan ng 504,000. Tanungin lang kita, yung commonsensical, kung ikaw mismo bibili ka, katawag ka ngayon sa Shopee, pabili po ako ng computer, sinabihan ka ng Shopee, okay, sige po, pero i-deliver ko sa'yo 6 months from now. Tatanggapin mo yon? Hindi, Ikaw, ma'am. as an individual. No po, ma'am. Oh, okay. In the same vein, hindi rin po papayag ang mga estudyanteng Pilipino. And we all speak on behalf of them. So what's the solution, sir? Ma'am, ano kasi ito, in-order kasi ito ng mga suppliers natin sa abroad kasi wala naman pong nagba-burn in ng core sa Philippines. So usually, in-order to sa abroad by bulk din. Pagdating dito, i-assemble pa. So talaga pong merong time allotment para po ma-burn in yung mga technologies So na. how many suppliers are you talking about?
Ma'am, ang suppliers natin ngayon, mga 7 to 8 suppliers. We will give you the breakdown of... Is it a matter of increasing the number of suppliers? Ma'am, open bidding po ito. So kung sino po yung manalo, sa kanila po natin ina-award yung contract. Director, I'm just telling you, and I think all members will agree with me, that your timetable is completely unacceptable. Kasi ano po ang, hindi po ba, ano po ba ang useful life ng isang computer? Ang according po sa COA, 5 years po yung obsolescency. Ayun na nga po, kung yung 6 months po is just time for delivery, tapos ilan buwan pa ang procurement, another 6 months. Hindi ma'am, yung 6 months na iyon, yun na yung contract award to delivery. Kumbaga yun yung time na i-deliver nila dapat. Correct, but from the time that you put up the bid, etc., it's probably going to take 1 year, right? Yung ngayon po, mabilis na po tayo. Nagsimula po tayo ng bidding ng January. Okay, my point being, what is the solution, sir? We need to do early procurement, Madam Chair. I think itong ginawa nila na pagpapasok na tsaka nag-procure, medyo dapat... Baka, sir, hindi kaya agaran. pwedeng i-decentralize na lang to how That many is also RD, something. how many regional offices do you have, in which case that will 17. increase the number of 17, suppliers? 17, including And the you newly would have created one back Negros. per regional office, right? That would mean at least 17 suppliers. And per RDO, per RO, you can have more than one supplier. Is that correct? That's correct, ma'am. If you have 2, that will increase to at least 34. Is that correct? That's correct. So from 8, you can go to 34 at least. Tama po kayo, ma'am. Yes. So, sir, We will conduct the feasibility study. As sabi nga po ni SEC, we are now also in the process for decentralization of the purchase of the DepEd computerization program. okay, Matapos ang naging birada ni Congressman Stella Quimbo, umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Cyril Boschal, for more than 70 years, the problem is corruptions. Huwag na kayong magdrama dyan. Pahayag naman ni Simon N. Rinal, public school teacher here. Wala man lang bumababang laptop or na-issue sa amin. Kurakot ang nasa taas kaya huwag kayong umasa sa kalidad na edukasyon. Kawawa Pilipinas sa inyo. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Marie Paterna. Watching this is very stressful. Too much incompetence on the Department of Education. The challenge is on the new Department of Education Secretary Sunny Angara. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.